Boss Miguel, 2 oras na po kayo napapaligo sa gamot. Nahanap mo na ba ang gamot? Hindi pa po. Ang gamot na yon ay nasa lumang aklat lang. Sa totoong buhay, wala po talaga. Boss Miguel, ingat! Boss Miguel! Lapastangan! Paano ka nakapasok? Tumahimik ka! Ikaw rin, tumahimik. Juanito! Kidlat! Sabi mo di mo ko sasampalin at tutulungan ako umangat! Bakit ka sumira sa usapan? Luningning, di mo masisisi si Kidlat? Utos na mga nasa itaas, malas daw ang mga inapo ng pamilya Luna. Kung matagumpay kang umangat, dadala ka ng malas sa langit ng mga Diyos. Oo, Luningning. Bumaba ka na sa lupa at baguhin ang kapalaran ng inapo mo. Nga pala, Luningning, may gintong ninyas ng inapo mo. Huwag kang magkakamali. De la Cruz. May linyas Tama, ikaw nga. Mahal na po, nandito na ang lolo mo. Lumayas ka! Kakaiba? Naramdaman ko naman, nandito ang apo sa tuhon. Bakit di nagbayin? Bakit naman lakas ng babaeng to? Carlos, palayasin mo ang babaeng to! Tulong! Di ako marunong! Tumawag na ang ambulansya! Sige! Boss Miguel, kailangan ng mouse to mouse. Ha? Ikaw na! Ako? Hindi ko kaya. 2 araw na ginawa ko to sa aso ko, namatay pa rin. Hinoche. Ang ganda ng katawan mo, kaibigan. Gusto mo bang mag-enerhiya tayo? Ganon lang pala kadali ang pagkakabit. Bakit parang may nawala sa akin? Di nga, ang nag-respiratory sa akin ay apo sa tuhod ko. Inimbitahan ko pa ang apo sa tuhod ko. Hayop ka, Maria Luna. Sabihin mo, sinong nagpadala sa'yo? Ang guwapo ng apo sa tuhod ko. Dikit sa ugat ng pamilya Luna. Di ko na to itatanong 3 beses. Sino? Ang langit ng mga Diyos. Huwag mong isiping sa pag-arte mong baliw ay palalampasin kita. Sinong normal ang mag-aarte ng baliw nang walang dahilan? Ako si Maria Luna, ang lolo-lolo mo. Pinadala ako ng langit ng mga Diyos para iligtas ka. May malaking sakuna ka sa malapit na araw. Ako lang ang makakagaling sa'yo. Guards! Baka manlolo ko ngayon. Lakas ng loob, manloko. Hindi, di ako manloloko. May malaking sakuna ka sa malapit na araw. Kahit araw-araw kang maligo sa gamot na yan, wala ring silbi. Sa loob ng 2 buwan, tiyak na mamamatay ka. Ako lang ang makakagaling sa'yo. Bukod sa maikli ang buhay, mukhang ang apo sa tuhod ko ay hindi naman ganon kaswerte. Bakit naapektuhan ang pag-angat ko? Boss Miguel, naniniwala po ba kayong ililigtas niya kayo? Alam niyang eksakto ang natitirang buhay ko.
papatay o mahusay na manggagamot, kahit ano pa yan. Ibigay kay Senyorita Luna ang isang kwarto. Opo. Pinaghamarayo sakit. Anong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso ko. May mangyayari ba sa aking apo sa tuhod? Huwag matakot. Ako sa tuhod. Puprotektahan ka ng matandang ninuno. Kung di ka pa babangon, Mapapahamak ako. Kakakaba! Diyos ko! Gawa mo to. Wala yun. Nahulaan ko na malas ka ngayong gabi. Para magbago ang swerte mo. Kung di lang para umangat. Di ko asikasuhin ang pasaway na tulad mo. Kung sa tingin mo nanggugulo ako sa tulog mo, pwede akong magbantay sa labas. Bakit nandito ka pa? Mukhang nadagumpay na. Ayos, wala ka pa ring dalos. Baliw. Nabuhusan ng dumi si Carlos kagabi. Tapos nahulog sa hukay. Ang malas niya. Grabe ang malas niya. Kaya sa ngayon, ikaw muna ang papalit sa kanya bilang assistant ko. Siga, hikuman mo itong fish balls. Lechon ng langit. Bola-bola ng kapangyarihan. Bola-bola ng talino. Bola-bola ng walang damdamin. Bola-bola ng pag-angat. 3 karne, 2 gulay, kain na! Masarap, di ba? Dahan-dahan lang. Tatay, nakalimutan kong mortal lang siya. Kumain siya ng 5 pilduras ngayon. Baka sumabog siya. Di pwede. Di pwedeng mawala ng tagapagmana ang pamilya Luna. Lalabas muna ako. Hello? ako. Hello? Lunini, sa wakas, lumabas ka din. May sasabihin. Makinig ka muna. Ganito kasi yun. May magandang paraan ka ba? Gusto mong iligtas si Miguel? May paraan naman. Ano? Ang kalungkuhan naman ang paraan mo. Hindi pwede. Apo, sa tuhod ko siya. Ano ka ba? Pinuntahan kita para sabihin na mali ang binalot mong kapalaran. Iba ang Luna sa De La Cruz. Kayo ni Miguel ay binalot ng kapalaran ng pag-ibig. Ano? Eddie ang tunay kong apo sa tuhod. Sino ba talaga? Malayo man. Nasa harap mo lang. Isipin mo, sino pa ang apelidong Luna sa paligid mo? Si Carlos Luna pala ang tunay kong inapo. Kaya pala minala siya. Ang walang sawang pagmamahal ko sa inapo ay napunta sa maling tao. Boss Miguel, sorry po. Hindi ko po mapigilan ang dugo nyo. Kaya nyo pong magsalita. Iwan nyo na po ang huling habilin nyo. Lumabas ka. Kailangan ko ba talagang gawin yon? Di ba umalis ka na? Hindi ako umalis. Nag-isip ako ng paraan para iligtas ka. Maria Luna, kahit sino pa nagpadala sa'yo, di kita sisisihin. Sabihin mo sa nanay ko, patawad sa kanya. Tsaka, nasa password lock sa study room ang testamento. Ang password ay...
Tama na! May paraan akong iligtas ka! Sabi ni Kidlat, matutunaw ang enerhiya sa'yo pag natulog tayo, para di ka sumabog at mamatay. Ano? Matulog? Oo! Lumabas ka! Bakit? Natutulog lang naman Modernong tao ka sa 21st century. Bakit mas konserbatibo ka sa matandang tulad ko? Tsaka, para lang iligtas ka. Ngayon, ko lang naintindihan. Ano naintindihan mo? Niluluko mo ko mula umpisa. Pareho ka lang sa ibang babae. Gusto mo lang katawan ko. Akala mo bang sarap-sarap mo? Na lahat gustong kumagat sa'yo? Ilang libong taon na akong nabubuhay. Anong klase ng lalaki ang di ko pa nakita? Sa totoo lang, may ibubuga ka rin. Kung nasa lumang panahon to, siguradong top boy ka sa bahay aliwan. Alice! Ito, ba't di ako makagalaw? Di ka makakaalis. Maging masunuring ka, hintayin mong iligtas kita. Tulong! Ganito pala gusto ni Senyor. Hi. Aling Liza! Tulong, Aling Liza! Ako mismo ang gagamot sa'yo. Isang karangalan yan. Kung hindi lang dahil ilang libong taon akong gumawa ng pilduras na walang negative feedback at ayokong sirain mo ang reputasyon ko, akala mo ba pakialam ko sa'yo? Bullshit na babae! Subukan mo! Anggaw! Bakit lalong namumula ang mukha mo? Makasumabog ng katawan mo. Kailangan kong bilisan. Kaya ko nang kumilos! Kakaiba. Nakawala sa sumpa ko ang mortal na to. Pati lakas ko lumakas pa. Gusto ko nang hawakan ang baba niya. Bakit ko siya naiangat? Baka umepekto na ang pilduras. Dapat na tayong magsama. Tumigil ka dyan! Binabalaan kita. Pag tumakbo ka pa, hayaan na kita! Tingnan mo ko. Mukha ba akong may sakit? Mandurugas. Wala ka ng sakit, ha? Patingin na. Patay! Ang kapangyarihan ko, bakit sa kanya hindi gumana? Di ko siya nahawakan. Mukhang napakaswerte mo talaga. Bilang isang mortal, ang kapangyarihan ng Pildoras ay na-absorb mo lahat. Pwede bang tumayo ka muna bago magsalita? Dahil di ka sasabog, mauna na ako. Tigil! Miguel, anong ginagawa mo? Di ba't gusto mo umalis ang baliw na to? Saan ka pupunta? Akala mo ba ang pamilya de la Cruz ay palengke na pwedeng pumasok at umalis ng gusto mo? Siyempre, hahanapin ko ang tunay kong apo sa tuhod. Akala mo ba bata ko bumaba rito? Di ba sabi mo ako ang apo sa tuhod mo? Yung ba? Nagkamali ako. Ang apelido natin ay di pareho. Sige lang! Ikaw, may mali. Ige? Kau baka? Baka ano? Baka. Baka naman.
Gusto mong samantalahin ako? Paano mangyayari yun? Ang mga bola-bola ko! Yung mga bola-bola ka, sikat yan sa mundo ng mga imorta. Ang hirap makakuha ng isa niyan. Ikaw na ordinaryong tao, bigla ka na lang nakakagamit niyan. Medyo nagka-ideya ka ng masama. Hindi naman nakakahiya yun. Naintindihan kita. Yung sinasabi mong mahalagang bola-bola, wala yang halaga sa akin. Akala mo ba talaga na kaya mong gamutin ang masamang enerhiya ko? Mas madali yan. Kung di ka naniniwala, ako, niligtas ko rin ang buhay mo. Maghiwalay na tayo. Quits na tayo. Paalam! Tingnan ko nga kung nasaan ang malas kong apo. Huwag matakot, apo. Andito na si Lola. Halika. Uy, bakit di na ako makalipad? Lunini, wag nang subukan. Pag lumayo kay Miguel, sa higit 100 metro, ang kapangyarihan mo ay mawawala. Di nga, anong klaseng basurang patakaran to? Walang hiyak ang langit. Pinaglalaruan mo ba ako? Chijo! Tigo! Ay, Boss Miguel. Kanina sa pagganap ko sa pagpaalam, ilang puntos? Tingin ko, bagay kang maging katulong. Eddie, pareho tayo ng isip. Patay. Ilang libong taon na ako. Laging may naglilingkod sa akin. Wala pa akong nabitbit ang kurbata. Di ba ba ayos? Ha? Malapit na. Pasensya na. Ayos na. Ang bitag sa bitay, mas maayos pa sa'yo. Nabitag ka na ba? Maria Luna! Boss Miguel, yung kurbata niyo po, kakaiba. Magmaneho ka. Teka, ang itim ng aura. May panghanib sa buhay ng apo sa tuhod ko. Kuya, paalam. Imposible. Sino ang babaeng yun? Alamin nyo agad. Alamin nyo! Ang babaeng yun! Sino ba talaga siya? Maria Luna! Senyorita Luna, ayos ka lang ba? Nakalimutan ko lang na ang kapangyarihan ko ay di na gumagana sa'yo. Kaya gumamit ako ng kaunting lakas. Bakit mo ako sinagit ng buhay? Ako ba sa'yo? Ay, kanon ka na ga. Huwag ka masyadong matouch. Ako, para iligtas ang apo sa tuhod ko. At sinamantala na rin kita. Senyorita Luna, ibig sabihin, apo sa tuhod mo ko? Oo. Kaya buhay pa ako ngayon ay dahil kay Carlos. Pero may napansin akong problema. Akin ang mga kamay nyo. Oh. Grabe. Alam ko na kung bakit ako. Si Maria Luna, matagal lang nagsanay. Pero ang apo ko ay malas pa rin. Dahil pala sa kanya, ang malas mo, malasugong to, ay sinipsip niya lahat. Anong ibig sabihin? Nahuli kita.
Nawala! Boss Miguel, nandyan si Lolo! Bakit lumagpas na naman sa 100 meters? Uy! Dali! Bilisan mo! Ikaw, bakit nawala ka? Nandito ka pala. Hi, hello? Pwede mo ba akong ilahin pataas? Nung sinira mong plano ko kanina, ang galing mo, di ba? Sa mismong sandaling sumabog ang bomba, ang dalawang lalaki ay niligtas mo sa kotse. Ngayon, sarili mo ay di mo na mailigtas? Bomba! Ikaw nga ang naglagay! Tama. Sayang, di namatay ang may sakit na yon. Pero babae ka niya, di ba? Hulang mo, kung sa harap niya mabutas ang ulo mo, anong gagawin niya? Ayan! Bruha? Anong kulam ang ginawa mo? Hal! Siro! Sigat! Ikaw, Maria Luna! Ayos ka lang ha? Di ba marunong ka mag-magic? Bakit ka nakakapit sa rehas kanina? Alam mo ba kung gaano delikado yon? Huwag magalala, ayos lang ako. Basta nasa 100 metro ka lang, di ako kukunin ni kamatayan. Ang tapang mong bumalik! Bilis! Patayin niyo siya! Di nasayang ang 5 pildoras ko. Ikaw, di ba may sakit ka? Sa tingin mo? Muntik ko na makalimutan! Puro peking baril to! Bullshit! Buti pa kang baril! Ba't nakatumanga? Sugod! Ba't nakatumanga? Sugod! Miguel! Kuya! Pakiusap, kuya! Hilahin mo ko pataas! Di na kita gagalawin! Uy, senyorita! Pakiusap! Hilahin niyo ko pataas! Kahit ako'y senyorita ng pamilya Luna, ibang Luna sa De La Cruz. Ang gulo ng pamilya De La Cruz, ayusin nyo na lang. Ano kalokohan yan? Makinig ka, Miguel! Pag di mo ko inila pataas, pag nalaman to ni Papa, di kayo palalampasin! Uy... Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Kundi di ko masisiguro kung si Eduardo ay makakarating bago maputol ang tali. Tara na. Miguel! Humanda ka! Madumi na to. Kanina, di ka ba natakot? Akala, kupapatayin mo siya. Lola, krimen na ang pagpatay ngayon. Papatayin siya agad. Masyadong madali. Sabi mo, sinipsip ni Carlos ang malas ko. Anong ibig sabihin? Literal lang ibig sabihin, may sumpa sa'yo. Di lang puro malas, lalaw pa ang kalagayan mo. Iba ang katawan ni Carlos, kaya ang sumpang to, sinipsip niya lahat. Mamamatay ako sa 2 buwan. Dahil ba sa sumpang to? Miguel... Ang kapal na mukha mong tumawag! Saan galing ang batang yung kay Miguel? Isa lang siyang walang kwentang batang babae, di ba? Kalma lang. Ako si Mang Erminio. Marami akong paraan para di na siya makabalik. 5 taon na. Sabi mo tiyak na mamamatay si Miguel. Pero buhay na buhay siya ngayon. Kalma lang, Junior Ramon. Kung di siya mamatay,
Di ba di ko makukuha ang huling bayad? Ako pa nga ang mas nag-aalala. Kung hindi pa maaring patayin si Miguel, Ed palitan na lang natin. Miguel, maswerte ka. Kung wala si Carlos, patay ka na 5 years ago. Ha? Di ko akalain na dami ko nung naitulong kay Boss Miguel. Tinga, 5 years na. Munti ka nang maaksidente. Munti ka nang mabulunan. Binuhusan ka pa ng dumi, nagka-girlfriend ka. Puro scammer o manloloko. Dahil sa kanya lahat yan. Masaya ka pa rin? Oo, ang malas ko na nga. Pinayagan pa akong manatili ni Boss Miguel bilang assistant niya. Nung una, akala ko wala akong silbi. Di ko akalain na malaki ang naitulong ko kay Boss Miguel. May silbi rin pala ako, kaya masaya ako. Pahi mo yang sipon. Huwag sa damit. Carlos, tandaan mo, ako, si Miguel, di nagpapakain ng walang silbi. Kung nakatagal ka sa tabi ko, dahil yan sa galing mo. Boss Miguel! Ang tangang to. Mukhang di ko siya madidiretso na ilayo kay Miguel. Kailangan tapusin ang problema sa ugat. Miguel, tingnan mo to. Nasugatan ako sa pagligtas sa inyo. Sa 2 araw na to, si Carlos muna ang mag-alaga sa'yo. Matandang, Luna. Marami katulong ang pamilya de la Cruz, di kailangan. Sabi ko na nga ba, di ka naman pala ganang kalupit. Boss Miguel! Sa tabi ni Assistant Carlos, si Senyorita Luna ay mukhang masaya na. Sinong nag-utos sa'yo na ipagsama ang kwarto nila? Di ba ang mga kwarto ay magkatabi lang? Haris na! Nung niligtas niyo kami, ang gwapo niyo po. Kung di lang ako apo sa tuhod niyo, baka nahulog na ako. Ang mga humahanga sa akin ay marami. Ang ganda ng katawan nila. Sa payat mang yan, magbawas pa. Si Boss Miguel, may 8-pack abs siya. Talaga? Nung huli, di ko masyadong nakita. Ayos lang, makikita pa. May chance pa. Huy! Boss Miguel! Ang aga niyo pong mag-workout? Ang payat mo. Kain ka pa, ha? Hopo, matandang Luna. Ang payat. Di ba ang babaeng to gusto ng katawan ko? Di ba gusto niya makita ang abs ko? Bakit wala man ng reaksyon? Kain ka pa. Boss Miguel, malamig sa umaga. Baka sipunin kayo. Ikaw na ang matalino. Matalino talagang apo sa tuhod ko. Ang mga halaman sa gabi, hihinto ang photosynthesis at di na maglalabas ng oxygen. Kaya sa umaga, masama ang hangin. Payo ko, sa susunod, mag-workout ka sa gabi na lang. Samahan mo ba ako sa gabi? Pwede ko ba tong marinig? Kain ka pa, apo sa tuhod. Huwag magtipik kay Miguel. Kain na. Bakit di ka kumakain? Ako. Gusto mo bang pakainin kita, di ba? Heto. Naku. Tingnan mo nga. Hay naku. Tahimik sa pagkain. May mga ilang libong taon nang nabubuhay. Di pa rin alam ang simpleng bagay na to. Pinapakain ko ang anak ko. Anong pakialam mo? Kahit ilang libong taon na ako, sumusunod din ako sa panahon, ha? Di tulad mo, taong ika-isot sa siglo. Pero para kang galing sa libingan, 1,000 taong bangkay. Pinapunta ko si Carlos, hindi para alagaan mo siya. Para saan pa? Oo nga. Kahit paano, para sa'yo, isang tagalabas lang ako. Kung wala si Carlos, baka ngayon ay patay na ako sa kotse. At di ka man lang mag-aalala. Hindi naman ganyan. Malulungkot din ako kung mamatay ka. Tutal, ikaw ang taong nakatali sa akin ng sinulit ng pag-ibig. Kung mamatay ka, saan ako tatapos ng relasyong ito? Ano ka mo? Ako to. Ang nangakong tatanggal ng sumpa. Kahit walang Carlos Luna, di kita hahayaang mamatay.
Na pala, tingnan mo to. Ang jade na to, nakita mo na ba? tingnan ko. Diba't ito ang agimat ng Luna na suot ni Doña Luna sa lumang panahon? Marunong ka, Agimat, pampawi ng sumpa. Kung mahanap mo ang jade na to, suotin mo to ng 49 na araw. Malalagpasan mo ang sumpa. Pero sa mga lumang tala, bago mag-isang buwan matapos ilibing si Doña Luna, ninakawan na ang kanyang libingan. Saan pa hahanapin ang agimat ng Luna? Si Doña Luna ay isa lamang sa mga pagkatao ko sa lupa. Kung mananatili ang libingan, baka mabuko ako. Huwag kang mag-alala. Naiwan ang agimat ng Luna. Kung mahahanap mo, depende sa galing mo. Boss Miguel, may auction sa Casa Luna sa susunod na linggo. Sabi nila, may mga gamit ni Doña Luna na ibebenta. Baka makahanap tayo dun ng clue sa agimat ng Luna. Sige, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Sige. Ang sarap. Kain ka pa. Ang payat mo na. Aba, si kuya to Ang dami mong ipon. Nakapasok ka rin sa auction ng Casa Luna. Sabi nila, ang De La Cruz Holdings ay hawak na ni Junior Ramon. Ang pondo ay hawak na niya. Ang mga item sa Casa Luna ay nasa 10 milyon pataas. Tingin mo, si Don Miguel, may pangbayad ba? Ang mga nandito sa Casa Luna, may kumpirmadong pondo. Baka lahat ng yaman ni Kuya ay ginamit para makapasok. Bakit? Ninaka mo ba ang vault niya? Para malaman kung magkanong pera niya. Anong dapat ikatakot? Isang hindi alam kung saan galing, na probinsyana lang. Wala pang babaeng hindi ko mapasok. Ganda! Ako ang tagapagbana ng De La Cruz Holdings. Kung ngayon iiwan mo si Miguel at luluhod ka, para maging aso ko, pag-iisipan kong manatili ka sa tabi ko. Paano maging aso? Turuan mo, kaya ako. Hindi pwedeng puro aw. Dapat matutunan mo rin ang pose ng aso. Anong ginawa sa akin ng babaeng to? Bakit ang katawan ko ay di ko na makontrol? Huwag kang kumagat! Naku, pala si Junior Ramon ay may ganitong trip? Sa mga mayamang tulad ng pamilya de la Cruz, malala talaga ang trip. Anong nangyari, Junior Ramon? Tumayo ka na! Di ako makatayo. Kaninong aso to? Sorry, mali tingin ko. Si Junior Ramon pala. Bilis, dalhin si Junior Ramon pabalik sa upuan. Tara. Miguel! Maria Luna! Sisiguraduhin kong magbabayad kayo! Mga mahal na panauhin, ang auction na ito ay magsisimula na. Ang unang item, Perlas ng Luna mula sa lumang panahon. Starting bid, 10 million. Junior Ramon, ang jade na to, ang ganda ng kalidad, makinis at makintab. Pinakamaganda tong Hetian Jade. Gawing pendant, siguradong maganda. Gusto mo? Bibiling ko para sa'yo. 7 million! Gusto mo ba? Siyempre, gusto ko. Kung hindi, hindi ko gagawing pambulsa sa pulang mini perlas ko. Arshamilia! Arshamilia, ang liit ng jade na yan. Baliw ka na ba? May pera ako. Gusto ko. Ikaw! Bakit? Natrigger si Junior Ramon. Hindi kaya di na makasabay? 20 million lang yan. Paano naman di makasabay si Junior Ramon? Alam nyo, ang De La Cruz Holdings na yon, si Junior Ramon ang masusunod. Don Miguel, maganda man ang perlas ng Luna, pero 20 million, sobra na ang presyo niyan. Pag-isipan mo. Uy, Linda, best friends tayo, di ba? Kahit engaged ka na kay Miguel, di mo kailangang ipagtanggol siya. Ngayon, gusto niyang bilhin ang perlas ng Luna para sa ibang babae. Siya palang tunay na asawa ni Miguel. Ang ganda niya. Bagay na sila.
20 million! Una! May magtatawal pa ba? 20 million! Pangalawa! Junior Ramon, paya ka bang? Marampasan ka ni Miguel. Ako ang unang nagustuhan yan. Kailangan ko yan. 21 million! 21 milyon. Ayos! May bid si Junior Ramon. 21 million. May mag-aad pa ba? 21 million. Una! Di ba gusto mo yan? Marami akong gusto. Di pwedeng bilhin lahat. Tsaka, yan, pang-alaga yan. Di ko kailangan. Nangalaga. 21 million. Pangalawa! Congrats, Ginong de la Cruz! Nakuha niyo ang unang pambirang yaman, ang Perlas ng Luna. Salamat sa pagiging galante. Kita mo na, ang Perlas ng Luna ay hindi para sa probinsya ng tulad mo. Host, ang Perlas ng Luna ay isa lang sa 7 bato, ang pampigil ng puwit, di ba? Yung 6 pa, di pa inilalabas, di ba? Marunong si Senyorita Luna. Tama, ang Perlas ng Luna ay mula kay Doña Luna ng lumang panahon. Para sa aso niya, isa sa 7 bato ang pampigil ng puwit. Pero dahil sa tagal ng panahon, ang 6 na bato mula nang manakaw ang libingan ni Doña Luna ay nawala na. Si Junior Ramon, ang yaman talaga. 21 milyon ang binayad para sa pampigil ng puwit. Tingin ko si Senyorita Ramos ay may kakaibang panlasa. Gamitin ang pampigil ng puwit ng aso bilang kwintas. Ikaw lang ang unang nakagawa niyan. Pinilit mo to. Ursa 8 million. Junior Ramon! Ang susunod na ating ikalawang item mula sa sikat na pintor, ang orihinal na obra ni Luna, ang larawan ng buwan sa bundok. Simula sa 20 milyon. Wow! Orihinal to! Ang swerte makita to. Ang larawan ng buwan sa bundok na! Di ko akalain na ang tanging obra ni Maestra Luna ay makikita rito. 30 milyon! Ang painting ni Luna, hindi lang 30 milyon yan. 50 milyon! Paboritong pintor ni matandang Don ay si Luna. Ang larawan ng buwan sa bundok, ang tanging obra ni Maestra Luna na iniwan sa mundo. Kung mabili ko to at ibigay kay matandang Don sa kanya, ang posisyon ng tagapagmana ng De La Cruz ay siguradong akin. 2 milyon! Wag na. Wala nang laban. Sayaman, sinong tatalo sa De La Cruz Holdings? Ayoko na rin. Junior Ramon, ang larawan ng buwan sa bundok. Sayo na. 20 milyon. Baliw ka! Pakiya. Senyorita Luna, walang peke sa kasaluna. Kung manggugulo ka pa, palalayasin ka namin. Paano kung sabihin ko, peke talaga yan? Kung peke, doble ang bayad ng kasaluna. Siya si Don Manuel, boss ng Kasaluna. Lago si Maria Luna. Kung totoo yan, sisirain ang yabang nila. Sa mundo ng mga antigo, ang Kasaluna ang pinakamatatag. Ang huling nagduda sa Kasaluna, hanggang ngayon hindi ko alam kung kailan pa siya nawala. May mga probinsyana kasi na mahilig magpasikat, naghahanap ng kamatayan. Kung totoo yan, ako, si Miguel, bibilhin yan ng doble. Dobleng presyo? Sa dobleng presyo, dapat lumuhod at humingi ng tawad. Tapos, hinding-hindi na makakapasok sa Kasaluna. Tama! Dapat lumuhod at humingi ng tawad. Gusto mo nang lumuluhod. Akala nila isa kang buhay na puntod. Kung totoo ang painting, ako? Kunin ko ang dila mo! Sige, tuloy. Tulal. Mas mataas ang bid, mas malaki ang kita. Ang yabang! Ayos! Ngayon, si Ginong de la Cruz. 100 milyon ang bid. May mag-aad pa ba? 2 milyon. Ikaw na. Mag-a-add ka pa? Junior Ramon. Hindi pwedeng makuha to ni Miguel. Kahit magkano pa ang ibigay ko, totoblehin niyang bayad. Uubusin ko ang yaman niya ngayon para di na niya ako matablan.
500,000,000! Boss Miguel, tayo, mag-a-add pa ba? Paano kung totoo to? Ubus na ang yaman natin. Naku, Don Miguel. Natatakot ka na ba? Sa bagay, barya lang ang laman ng bulsa mo, tapos aagawin pa sa Junior Ramon. Nanaginip ka yata. Ibirium. Ibilyo! Miguel, sinasadya mo akong kalabanin, no? Huwag mong kalimutan, kahit makuha mo yan, dodoblehin mo ang bayad. Huwag mo na kaming isipin. Junior Ramon, mag-add ka pa ba? Ako, di sa ayaw ko. Takot lang akong di ko makita na maglabas kayo ng 2 bilyon. Ayos! 1 billion! Una! 1 billion! Pangalawa! 1 billion! Pangatlo! Congrats, Chinung Miguel! Nakuha mo ang pambato namin, ang larawan ng buwan sa bundok! Isa pa, sabi ni Ginoong de la Cruz, kung totoo ang larawang ito, dodoblehin niya ang bayad. Kaya Ginoong de la Cruz, sumama kayo sa VIP room para magbayad ng 2 bilyon! Teka, basura lang to. Tapos 2 bilyon ang hinihingi? Ang totoong larawan ng buwan sa bundok ay mahalaga, hindi lang dahil matagal na ito, kundi dahil hindi lang ito isang painting, kundi isang sandatang pampuksa ng masama. Sandata? Nabaliwaw ka na yata. Anong panahon na ngayon? Naniwala ka pa sa ganyan? Ikaw! Ituloy mo! Ang totoong larawan ng buwan sa bundok mula sa disenyo, papel o selyo ay likha at gawa ni Luna. May tunay na enerhiya ito. Pinag-aagawan ito ng mga Diyos. Di mapapantay ng basurang to. Ikaw! Maria Luna! Sinasabi mong basura ang gawa ni Maestra Luna. Akala mo ba pag sinira mo yan, wala nang ebidensya? May CCTV dito. Tanga, lagot ka na. Maria Luna, ito ang kayamanan ng Casa Luna. Ang Casa Luna ay hindi pwedeng banggain ng probinsyana. Hay, isa na namang walang takot. Boss Miguel, malaking gulo to! Malaking gulo ang ginawa ng matanda! Naniniwala ka na siya matanda? Bakit di ka naniniwalang peke to? Siyempre, naniniwala ako. Pero kung peke nga to, di niya to pwedeng sirain ng ganyan. Paano kung ipilit ang kasalunan na totoo to? Paano tayo mapapatunay? Ang basura to ang pambato nyo. Mas mabuting isara na ang kasaluna. Hay, ang padalos-talos. Baka madamay si Miguel sa kanya. Don Manuel, probinsya na lang ang babaeng yan. Putulin niya na ang dila niya. Palayasin sila ni Miguel sa kasaluna. Lumayas kayo! Lumayas sa kasaluna! Kayo talaga. Nakakatawa kayo. Pinagtatawanan niyo ako. Teritoryo ko to. Hindi niyo ako pwedeng utusan. Senyorita Luna, pwede ba tayong mag-usap sa opisina? Mas mabuti pang tuparin mo munang usapan. Sige, bilis. Bayaran ang Senyorita Luna ng 20 bilyon. Ipadala na lang kay Miguel. Sige, susundin ko po. Ngayon, pwede na ba tayong umalis? Tara. Imposible! Anong ibig sabihin ni Don Manuel? Malinaw ang ibig sabihin. Peke ang painting. Don Manuel, ang larawan ng buwan sa bundok, peke ba talaga? Baka naman nauto ka ng babaeng yan. Ulitin ko, walang peke sa Casa Luna.
Si Manuel Ramos ay di yuyuko kahit kanino. Bakit sa ginawa niya kay Luna? Ang laki ng pinagbago. Di lang niya sinisisi si Luna sa pagkasira ng larawan ng buwan sa bundok. Handa pa siyang magbayad ng 2 bilyon kay Miguel. Anong mangyayari? Bakit? Tumahimik ka! Pinahamak ako ng tanga. Nawala ng higit 20 milyon at pinahiya sa maraming tao. Kung galitin ko pa si Don Manuel, paano na ako? Sinong-sinong tao? Ang nangangahas na tanungin ako. Don Manuel, ako ang senyorita ng pamilya Ramos. Tama na. Tara na. Di ako aalis. Di ako duwag tulad mo. Si Miguel ay ang fiancé mo, pero lumalandi sa ibang babae. Wala man lang respeto sa'yo. Hindi ba gusto mong ipaghiganti to? Di oras para dyan. Tara na. Dahil si Senyorita Veronica ay ayaw umalis, kaya sumama ka sa amin sa taas. Talaga? Sabi ko na nga ba, bibigyan ng pabor ni Don Manuel ang pamilya Ramos. Senyorita Ramos, tuloy. Alam ng lahat na ang larawan ng buwan sa bundok ay isang ordinaryong painting. Paano nyo nalaman na isa itong sandatang mahika? Dahil ako si Luna. Ikaw ba si Maestra Luna? Oh. Ako po si Manuel Ramos. Nagpupugay po, Maestra Luna. Taka, Hindi ba lalaki si Luna? Alam ng lalaki si Maestra Luna. Ang aking ninuno lang ang hindi sinasadyang nakita na babae kayo. ang ninuno mo, anong panggalan? Manuel Ramos Sr. Isinulat niya sa libro na naging alalay niya kayo. Manuelito, Manuelito. Kamag-anak ka ni Manuelito. Opo. Tumayo ka. Di ko inasahan na matagal na ang nakalipas na naisip pa rin niya na ipaalala ko sa inyo. Sa totoo lang, mula kay Ninunong Manuel Ramos Sr., ang pamilya Ramos ay laging naghahanap sa inyo. Pero wala kaming natanggap na balita. Akala namin noon, Luna ang aming ninuno. Di ko inasahan. Sa henerasyong ito ay makikilala ko kayo. Senyorita Luna, hindi Doña Luna, hindi Maestra Luna. Bigla akong di alam kung anong itatawag sa inyo. Tawagin mo kong Senyorita Luna. Maria Luna ang tunay kong pangalan. Sige, Senyorita Luna. Ikaw rin si Doña Luna? Noong lumang panahon, pumapa ako para subukan ng buhay. Si Luna naman ang aking pagkatao noong Song Dynasty. Kaya pala, bawat pagkatao niya ay napakagaling. Senyorita Luna, ang Casa Luna ay itinayo ng ninuno ko para sa inyo. Ang pagkilala sa Antigo ay natutunan sa inyo. Kung wala kayo, wala ang Casa Luna. Mula ngayon, kayo na ang may-ari rito. Wag na. Nagpakahirap kayo hanggang ngayon. Kung gusto niyo magpasalamat, tulungan niyo akong hanapin ang agimat ng Luna. Senyorita Luna, nasa Casa Luna po yan! Hindi lahat matatanggap na matagal na akong nabubuhay. Dapat itong itako. Huwag mag-alala, Senyorita Luna. Hindi po namin magpapabigat sa inyo. Ang totoong larawan ng buwan sa bundok, ipapadala ko sa Casa Luna. Ituring niyo na itong bayad sa agimat ng Luna. Sobra naman po. Ang agimat ng Luna ay sa inyo po talaga. Di nyo ba nakikita ang mga bisita? Anong basura ang itinatapon nyo rito? Sorry po, Don Manuel. Ilalayo na po namin. Pasensya na, Senyorita Luna. Gabi na, uwi na rin tayo. Ingat po, Senyorita Luna. Welcome po. Balik kayo sa Casa Luna. Bakit? Nahanap na ang agimat ng Luna. Bakit di ka masaya? Harap, isusuot ko sa'yo. Ayan. Isuot mo to palagi. Pagkalipas ng 48 araw, ang masamang enerhiya mo ay tuluyan ang mawawala. Kaya, alis na ba siya agad? Anong nangyari? Di ko alam. Baka di ko kayanin ang enerhiya ng agimat ng Luna. Parang sasabog ulit ang katawan ko. Di dapat. Pambasta ng masamang enerhiya to. Di dapat masakit. Bakit ganito?
Wala namang problema. Pero masakit talaga. Parang nung sumabog ang katawan ko, parehong pakiramdam. Di ba pwedeng magamot sa pantatalik? Paano kung subukan natin ang pantatalik? Di dapat ako nasa kotse. Dapat nasa ilalim ako. Nga pala, Ningning, kung gusto mong tapusin ang tadhana niya ni Miguel, dapat kayo magpakasal at magmahal ng totoo. Kung hindi, di ka makakaangat. Magpakasal at magmahal ng totoo. Ako. At ang mortal na to. Ay, kamay kong gumawa. Kiss na lang kahit umiiyak. Gusto mong magsama? Pwede naman, pero kailangan muna nating Ma. Grabe, nakukunwari lang siya. Miguel, nabalitaan kong may tinalang babae sa Casa Luna. Upo, Ma. Pati si Dalagang Santos. Upo. Si Linda ang fiancé mo. Sa ginawa mo, paano na ang pamilya Santos? Tumawag pa ang magulang niya at tumawag sa akin. Masakit ang binti niyo. Magpahinga na po kayo. Huwag na kayong mag-alala sa iba. Ako nang bahala. Wala akong pake. Engaged na kayo ni Linda. Kaya dapat niyong palalimin ang relasyon. Pinadala ko na siya sa villa. Ikaw nang bahala. Ma, ako. Sabi mo kanina, gusto mo magsama. Kailangan muna nating magano. Magkapatiran tayo. Ako na ang bahala sa'yo. Magandang ideya! Ilang libong taon ka nang mas matanda. Tatawagin kitang ate. Ayos lang ba? Ate. Ang takbo ng lahat. Bakit iba sa inaasahan ko? Bahala ka. Pero gusto niya ate na nasa taas. Huwag tumingin. Ate, sa panahon na yon, may ID ka ba? Magkapatiran. Kailangan pa ng ID? Kabagong baba mo lang. Di mo pa alam. Boss Miguel, may basehan naman sana ang imbento mo. Nung bumaba ako, kahit nahulog sa pool, di ako nabaliw. Payag ka pa bang magkapatiran? Gusto mo lang magpakasal. Sabihin mo. Marunong si ate. Ang gwapong lumapit. Bakit ko tatanggihan? Ikaw, ilang beses ka nang kinasal? Hindi naman masyado. Siyam. Ba't ko nakalimutan nilang yabong taon na siyang nabubuhay? Siyempre, hindi na unang beses nito. Pero Miguel, ba't ka ba nasasaktan? Bakit? Nagkatampo ka? Hindi. Naisip ko lang. Dahil niligtas mo ko, kaya papakasal na rin ako sa'yo para maging 10 na. Sweet! Bago magsarang civil registry, punta na tayo! Sige! Asawa kong kasundo. Congrats sa'yo. May asawa ka na ngayon. Ate, alagaan mo ko. Gusto niyo bang mabigay ng halik ng bagong kasal? Sa libu-libong taon ng karanasan ko, nakakapagpataas ng hormones ang halik. Baka mapabilis din ang relasyon niyo. Gusto mo? Teka lang! Wow! Ang macho! Ang lakas! Halika ng bagong tao! Iba talaga ang pakiramdam! Tinawag ka talaga ni Mama. Ginong de la Cruz, ayoko sana makadisturbo. Pero ang mga magulang ay pilit na itutuloy ang kasal nating dalawa. Pasensya na. May asawa na ko. Talaga? Congrats sa inyo. Di ka galit. Masaya pa nga ako. Nahanap mo ang tunay na pag-ibig. Di naman talaga tunay na pag-ibig. Salamat. Sana mahanap mo rin ang tunay na pag-ibig. Di na ako manggugulo. Sige. Dahil nandito ka na, pasok ka muna. Gusto kong batang to. Tara! Tara, Boss Miguel. Alam ko na, kaya kahit ikaw ay tutol din sa kasal na to. Sanay ka lang sumunod at di alam lumaban. Tama ba? Pasensya na, Senyorita Luna. Ayos lang. Marunong ako magpasakit ng ulo. Sige, pag nakita nila tong litrato, isipin nilang ikinasal kayo. Pag nakita nila sa marriage certificate na hindi ikaw,
Siguradong magagalit sila. Kung takot ka, pwede kang tumuloy sa amin ngayong gabi. Di pwede. Pwede ba? Siyempre pwede. Maraming kwarto sa amin. Kung ayos lang, pwede ka sa kwarto ko. Ikaw? Ako? May plano ako. Gusto niya pala makasama ako sa gabing kasal. Senyorita Santos, magpahinga ka muna rito. Kahit ilang araw pa. Akala ko espiya siya ni Ramon. Di ko inasahan na diyosa pala siya. Boss Miguel, kaya pala bigla kang pumunta sa pool. Gusto mo lang palang balikan ang unang pagkikita nyo ni Matandang Luna. Carlos, sabihin mo, ang nguy na ex-husband ni Matandang Luna, ano kaya silang asawa? Alamin mo para sa akin. Teka, Boss Miguel, bakit pag-uwi mo sa auction? Parang may pampagana ka? At pinakasalan mo pa si Matandang Luna. Baka nahulog ka na talaga sa kanya? Tumahimik ka! Sa loob ng 3 araw, alamin mo kung sino ang 9 ex-husband ni Luna. Sige, bumalik ka. Dapat maging akin siya ngayong gabi. Siga! Miguel, susuyuin ka ni ate. Ate, huwag masyadong makot. Ako na lang. Halika! Senyorita Luna, ganito, pwede ba talaga? Ako, first time kong di umuwi. Siyempre pwede. Ang buhay mo, 30,000 araw lang. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo nang isipin ng iba. Salamat, Senyorita Luna. Huwag ka nang magabala. Tawagin mo kong Luna. Tali. Bakit wala pa siya? Diba gabing kasal natin? Di pa ba natutulog si ate? Gino, gabi na. Bakit gising ka pa? Di ka ba inaanto? Gabing kasal. Di pa. Naglalakad lang. Gabing kasal? Tatawagin ko si Ginang Luna. Anong sabi? Gino, Ginang Luna, tulog na po. Ano? Sa tingin niya ba ang kasal ay ganun kadali lang? Sabagay, ilang beses na siyang ikinasal. Kung di niya ako gusto, bakit siya pumayag na magpakasal?
Anong nangyari sa mata mo? Baka na-curse na naman. Na-curse? Di ba may agimat ng Luna ka? Anong curse ang makakapasok sa'yo? Matandang Luna, may hindi ka pa sigurong alam. May isa pang curse na di kayang pigilan ng agimat ng Luna. Anong curse yun na ganun kalakas? Curse ng pag-ibig. Anong curse? Wow! Ang dami naman ng almusal ngayon! Siyempre, lahat ng to maagang bumangon si Senyorita Santos para magluto para sa atin. Mga ito ay bagong luto ko. Wala pa akong chance na ipakita to. Tikman niya na. Linda, marunong ka palang magluto? Tikman ko! Kakain na ako. Ano, kamusta? Masarap ba? Ang sarap! Ang lasa. Hindi talo ang 5-star chef. Masarap. Kumain pa tayo. Gino! Naku po! Matandang ginang Chairman Santos at di ng Chairman Santos! Nandito po! Ano? Nandito ang magulang ko? Ma. Ikaw! Ang kapal mong tawagin akong ma! Ano merong salita to? Bakit hindi ikaw sa marriage certificate? Ikaw! Nagruto ka pa rito! Ma! Tabi! Alam mo namang may sakit sa puso ang nanay mo. Gumawa ka pa nito. Gusto mo ba siyang mamatay sa galit? Sorry po. Ma! Sorry po. Ibaba siya. Anong gagawin mo? May sakit sa puso siya. Huwag kang magkamali. Tumahimik ka! Tumawag ng ambulansya! Kung ang asawa ko ay mapahamak, siguradong ang pamilya de la Cruz ay magbabayad ng dugo! Tumahimik ka! Bakit bigla tayo hindi makagalaw? Ayos na. Ayos na. Miguel, akala niya ba sa paggalaw niya magagamot na niya ang sakit ni Tita Santos? Akala niya ba diwata siya? Isa nga siya. Ano? Linda! Mabait ka naman palagi! Bakit na yun naging ganito ka? Inagaw niya! Fiancé mo! Pa! Si Ginong de la Cruz ay, tingin niyo lang, ang fiancé ko. Pero kaming dalawa ay hindi pumayag. Kung ayaw mo, bakit di mo agad sinabi? Wala ka bang bibig? May silbi ba kung sasabihin ko? Ang wish ko ng 5 ako ay maging chef. Pero mula pagkabata, anong bagay ba ang hindi niyo pinili? Pinag-aral niyo ako ng mga sining para lapitan ng mayayaman. Pati kasal ko, ginawang negosyo. Anong karapatan ko na tumanggi? Linda, di mo sinabi. Akala ko talaga payag ka. Ma! Gising ka na! Anak, salamat. Ang sakit sa puso ko ay matagal na. Walang makapagpagaling. Di ko inasahan na mapagaling mo to. Na yung magaling na kayo, dapat ay di na kayo galit? Ang totoo niyan, ayaw to ni Linda. Ako ang nag-udyok. Ma, wag siyang sisihin. Ako ang nag-utos sa kanya. Di na galit. Kami ang nagkulang sa nararamdaman mo. Mula ngayon, kahit anong gusto mo, gawin mo na. Basta di labag sa batas, susuportahan ka namin. Tama. Suportado ka namin. Kaya ngayon, ako na lang ang galit? Ma, pwede mo ring sumunod sa karamihan? Sumunod ka nga! Sa makalawa na ang kaarawan ng lolo mo. Ito lang ang chance mo na hawakan ng De La Cruz Holdings. Balak ko sana ang kasal sa pamilya Santos para may pambato laban sa bastardong yon. Ngayon, paano mo sila lalabanan? Senyor Miguel, masama to! Si Chairman, dinala sa ER! Ano? May nangyari kay Lolo. Anong nangyari? Ang lolo ko, di ba maayos ang lagay niya? Bakit biglang nasa ER siya? Ang kapal mong magtanong dahil yan sa babae mo. Ang orihinal na gawa ni Maestra Luna, sinira niya nang malaman ng lolo mo, atake sa puso siya sa galit. Bakit? Alam ng matandang doon na sinira ko ang painting, pero di alam na peke yon. Anong sabi mo? Peke! Junior Ramon, sa pagulat mo, nakalimutan mo ang likod mo. O baka naman, nang nandun ka, bulag at bingi ka na? Wag ka manira! Tuta si Don Manuel ay tinakpan ng balita. Bukod sa mga nandoon, walang nakakaalam na peke ang nasunog. Basta ipilit kong sinunog ni Maria Luna ang orihinal. Walang makakapagpatunay. Kung
Nagsisinungaling ba ako? Tawagin mo si Manuel Ramos, malalaman mo. Ikaw! Kaya mo bang tawagin si Don Manuel? Pa, nagsisinungaling yan. Si Don Manuel ay mahirap hanapin. Imposibleng pupunta siya sa isang tawag. Critical ang lagay. Maghanda na kayo. Miguel! Wala nagsuporta ang matandang Don. Paano mo pa aagawin ang De La Cruz Holdings? Lolo. Di pa patay si Lolo. Ba't sumisigaw? Sa atake sa puso niya. Nang iwi mo ang babaeng to at ang anak sa labas, nasa ospital si Lolo ng higit 1 buwan. Miguel! Ba't ka nagmamadali? Guilty ka ba? Mahal, di lang niya tayo ginagalang. Pinasakit pa ang puso ni Lolo. Ngayon, lakas pa ng loob niyang siraan si Ramon. At ang yabang niya. Hayop! Ako! Ba't nagmamadali? Anong lagay ni Lolo? Malalaman mo rin. Ginawa na namin ang lahat. Kasalanan mo! Ikaw ang pumatay sa lolo mo! At ikaw, malandi ka! Lolo! Kasalanan ni Miguel! Pinatay ka niya, Lolo! Lolo! Imposible. Hindi dapat. Ang kapalaran ni matandang Don ay hindi pa dapat matapos. Lolo! Bakit ganyan ang sinapit mo? Gustong-gusto niyo manampal. Sige, sampalin niyo hanggang sa mabusog. Ay! Ang kawawa niyo po! Dapat sana ngayon ang ika-70 niyo, pero naging buro niyo! Tay! Patawad po, Ama! Ang suwel na yun na pumatay sa inyo! Kung alam ko lang na ang De La Cruz Holdings na ipapamana niyo ang magiging dahilan ng pagkamatay niyo, hindi ko na sana tinanggap. Gusto ko lang na mabuhay kayo. Lolo, kung ganoon, hayaan niyo na sumama na ako sa inyo. Junior Ramon, magpakatatag kayo. Kailangan kayo ng De La Cruz Holdings. Junior Ramon, pinahamak ni Senyor Miguel ang chairman, kaya dapat tayong bumangon para pamunuan ang De La Cruz Holdings. Kahit hiling ni Lolo na mamanahin ko ang De La Cruz, kakasama lang niya. Ayoko muna pag-usapan to. Pakiusap. Hayaan niyo muna akong maayos na ihatid si Lolo. Pwede ba? Pakiusap niyo! Junior Ramon, alam kong mabuti kang apo. Pero kung palalampasin ang swerteng oras sa pagmamana ng De La Cruz Holdings, baka maapektuhan ang kapalaran ng kumpanya. Kung di para sa sarili mo, isipin mo naman ang kinabukasan ng daan-daang libong empleyado. Hindi ba siyang sikat na si Mang Herminio? Siya ang tanging tao may mahika sa mundo! Iba talaga ang pamilya de la Cruz? Napapunta nila si Mang Herminio. Di ko inakalam sa buhay ko. Makikita ko si Mang Herminio. Sabi ni Mang Herminio, huwag palampasin ang swerteng oras. Junior Ramon, kalma na po kayo at pamunuan ang De La Cruz Holdings. Junior Ramon, kalma na po kayo at pamunuan ang De La Cruz Holdings. Junior Ramon, kalimutan ng lungkot at pamunuan ang De La Cruz Holdings!
Patawad, Lolo. Ipupuna ko muna ang huling hiling mo bago ka ilibing. Tama si Ramon. Di tayo pwedeng maging makasarili. Di natin pwedeng pabayaan ang kapakanan ng libu-libong empleyado. Kaya, inaanunsyo ko, mula ngayon, si Ramon de la Cruz ang mamumuno sa De La Cruz Holdings. Sa harap ng burol ni Lolo, nagkakala kayo. Pinayagan ba kayo ni Lolo? Miguel, isa kang mamamatay tao! Ang kapal mong pumunta rito. Ang daliri ko! Ang tiyaga ng taong to. Ilang taon nang binalot ng masamang enerhiya. Buhay pa rin hanggang ngayon. May nakita ka ba? Bakit buhay pa siya? Huwag mag-alala, Junior Ramon. Mayong naglakas loob siyang pumunta rito. Siguradong. Huwag kang magkakamali. Kundi, sasama ka sa kanya kay Matandang Don. Basta makahanap ka ng paraan na tanggalin ang palawit sa leeg niya, siguradong patay siya ngayon. May testamento kayo? Sakto, mayroon din ako. Sulat to ng Matandang Don. Pero ang tagapagmana ay si Don Miguel. Anong nangyayari? Alin ang peke? Di na mahalaga kung sino ang totoo. Kung mali ang pinili natin, tapos na ang buhay natin. Alam mo ba, Si Don Miguel noon pa man ay mahina ang katawan. Kung hindi dahil sa Matandang Don na laging nagtatanggol sa kanya, baka kasama na niya ang ina niyang may kapansanan sa kabilang buhay. Sa tingin ko, mas malakas si Junior Ramon. Junior Ramon, maraming nakatingin. Walang sansang umatake. Kung di siyang pwede, ibang tao na lang. Si Eduardo ng kaliwa ka. Iniwan ang pamilya, kasabwat ang kabit, tinulak sa bangin ng asawa, kaya siya naging lumpo. Ebidensya to! Miguel, kami ng ina mo'y hiwalay dahil sa problema. Wala itong kinalaman kay Blanca. Ang pagtulak sa ina mo sa bangit ay gawa-gawa lang. Eduardo! May balak ka pero duwag ka! Pinatulog ako ng malanding yon. Tinala sa bangin at tinulak! Ang CCTV sa lugar, nahanap na namin. Malinaw ang ebidensya. At ikaw, hindi mo man lang pinigilan. At nang magising ako, gusto mo pa akong ikulong! Hindi yan totoo. Amalia, pakinggan mo ako. Walang utang na loob na hayop ka! Kayo ng malanding yon ay sabwat na nga gusto mo pang palayasin ang anak ko sa De La Cruz Holdings. Noon ang De La Cruz Holdings, nung may crisis ako, ang nagbigay ng lahat ng yaman ko para lang mas solusyonan yon. Kung wala ako, bangkarot na ang De La Cruz Holdings. Tandaan mo, ang De La Cruz Holdings hinding-hindi mapupunta sa isang bastardo. Tita, ang tungkol sa kumpanya, pag-uwi na lang natin pag-usapan. Libing po ng lolo natin ngayon. Huwag nating hayaang matay siyang di mapakali. Ma! Ma! Ano nangyari, Miguel? Huwag mo kong takutin! Miguel! Miguel! Pwede! Miguel! Tingin ko, nadya mong siray ng buro ng lolo mo. Miguel, kahit tumating pa ang Diyos ngayon, di ka na maliligtas. Eduardo! Anak mo siya! Dalhin mo siya sa ospital! Iligtas mo siya! Alam mo palang anak ko siya? Sa tagal ng panahon, tinawag ba niya akong ama? Kahit mamatay pa siya rito ngayon. Karma niya yan. At ikaw,
Matagal ka ng lumpo. Bakit hindi ka pa mamatay? Namamatay si Matandang Don habil kay Miguel. Dahil pamilya tayo, pinatawad na natin sila. Pero di inasahan na ang mag-ina ay manggugulo pa sa burol. Mukhang kung di sila turuan ng leksyon, di sila magsisisi. Ang mga taong to, madaling maimpluwensyan. Mang Erminio, dagdagan mo pa para patayin nila ang mag-ina. Madali yan. Masyadong mabait si Ginang. Napakasama nila. Dapat silang mamatay. Patayin sila! Ipaghiganti si Chairman! Patayin sila! Baliw na ba kayo? Nung namatay si Matandang Don, wala kami sa tabi niya. Patayin sila! Patayin sila! Sinong gagalaw sa lalaki ko? Walang gagalaw sa lalaki ko. Anong dumaan doon? Di ko nakita. Ang babaeng to, kailan pa pumasok? Miguel! Bakit sumpain na kapangyarihan to? Bakit walang epekto? Sino ba talaga siya para hadlangan ng ritual ko? Ang tingin ng babaeng to, ba't nakakatakot? Mang Herminio, siya yan! Siya ang sumira sa painting ni Maestra Luna, kaya nagalit ang lolo ko at inatake sa puso. Ito ba ang mahika? Nakapagpatayo pa ng ginang. Kahit si Mang Herminio, di yan kaya. Gumaling na ang binti ko. Salamat! Ang babaeng to, matagal lang gumaling. Nagpapakita lang ng ilusyon. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano ang tunay na mahika! Grabe! Lagot na ang babaeng yon. Magkakaspell na si Mang Herminio. Kasalanan niya yan! Walang giya! Dahil mahalaga sa'yo si Miguel, mamatay kayong dalawa. Siga. Wala. Mang Herminio, ayos ka lang? Ayos lang. Nagkamali lang ako. Ang paraan ko sa pagpapasunod, ninakaw ng ninuno mo. Kaunting alam mo lang, nagmamalaki ka na. Ikaw lang. Gusto mong maghigante? Pumayag ba ang langit? Mahal na Diyosa! Patawad po! Mahal na Diyosa! Naging bulag po ako! Hindi ko po kayo nakilala! Patawarin niyo na po ako! Gusto mong patayin ang asawa ko? Hindi! Hindi ako! Siya! Si Junior Ramon! Siya ang nagutos! Kailan ko ba sinabing pumatay ka? Ang chat history natin at records ng transfer nandito lahat. Tsaka inutusan mo ang tauhan mo na magnakaw ng agimat ni Senyor Miguel. Nasa kanya ang agimat na yon! Haluhugin mo siya. Ang matandang to, ang bilis magbaliktad. Teka, wag! Ang bigay ko sa asawa ko, karapat-dapat ka bang agawin? Don, anong mahika to? Anak, huwag matakot. Walang
bisa ang mahika ko kay Miguel. Pero paano kung gamitin si Erminio? Pahiram ng katawan mo. Mahal, ayos na ako. Salamat. Mukhang sobra ang tingin ko sa'yo. Kailangan ko ng proteksyon ng asawa ko. Tulong! Tulong! Ginusto mo yan. Huwag niyong isiping. Makakalusok kayo sa papatay kay Lolo. Tumawag na ako ng pulis. Walang makakatakas. Talaga? Sakto! Di ko na kailangan tumawag. Lolo! Ma, ipapaliwanag ko mamaya. Pa, di ba patay ka na? Di ako patay. Galit ka ba? Ako, di yan ang ibig kong sabihin. Pa, Sino sa loob? Mula nang sabihin ng doktor na patay na ako, hindi mo na ako pinuntahan. Yung dinala sa krematorium, ako ba yon? Di mo man lang pinuntirya. Kung hindi dahil kina Miguel at Luningning, ako ngayon ay talagang nasa maliit na kahon na. Kanina, sinong nagsabing ang De La Cruz Holdings ay mamamana ni Ramon? Chairman, di ba may isinulat kayong testamento na mamana ito ni Senyor Ramon? Kalokohan! Ang taong to ay di karapat dapat maging apo ng pamilya De La Cruz. Masama ang ugat, masama ang bunga, at nagpanggap pa ng testamento. Si Senyor Ramon pala ay nagpanggap ng testamento? Yung kay Senyor Miguel, yung testamento niya? Yung hawak ni Miguel ay mismong sulat ko. Balak ko sana sa aking birthday party na i-anunsyo si Miguel bilang CEO ng De La Cruz Holdings. Pero di ko inasahan na kayong mga hayop, para lang ang anak ng kabit ang umupo, gumamit pa ng kulang sa akin. Ang pagkamatay ng chairman ay wala kinalaman kina Senyor Miguel at sa dalaga. Niloko tayo. Siya pala ang pumatay at napapanggap pa. Oo, siya ang pumatay! Tama. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ako rin ang legal na asawa ni Eduardo. Pati si Ramon ay anak ng pamilya De La Cruz. Pero hindi mo man lang kami pinansin. Ngayon, ang De La Cruz Holdings at lahat ng yaman ay ibibigay mo kay Miguel. Kaya, dapat kang mamatay. Legal na asawa ka. Hala ka sa damit pang kasal. Kahit tumalong ka, katatawanan ka. Malandi sa korona, nagpapanggap na asawa. Asa ka pa. Bulag lang si Eduardo sa'yo. Hindi Ama, wag mo isiping binawasan mo ang edad ni Ramon ng 1 taon para lokohin ng lahat. Ang totoong edad niya ay hawak na namin. Kung anak na ba ng bastardong si Eduardo ang bastardo, baka hindi pa. Huwag ka na magmalinis. Ano? Di ba 25 na si Ramon? Don! Hindi yan totoo! Maniwala kayo! Sila ang naninira sa akin! Kung sinisiraan ka, sabihin mo sa pulis, mga bantay, kalag ka rin siya, palabas! Ma! Ramon! Ako lang ang mananagot. Magpakabuti ka, anak. Huwag mong tularan si Mama. Ma! Ngayon, naging katatawanan ang pamilya De La Cruz. Sa ibang araw, ako mismo ang hihingi ng tawad. Dahil nandito kayong lahat, gusto kong ipahayag na mula ngayon, ang De La Cruz Holdings ay opisyal ng hawak ni Miguel. Lahat ng desisyon ay sa kanya na. Hayos! Congrats, Boss Miguel! Miguel, nalindang lang si Papa ni Blanca. Kaya ako nagbulag-bulagan. Kaya nagawa ko ang maraming bagay na nakasakit sa inyo. Pangako ni Papa, hindi ko na to ulitin. Isasama ko na ang mama mo pa uwi. Hoy, anong pinapangarap mo? Mag-mirror ka nga at tingnan kung gaano ka kasuklam. Dahil gusto mo ang anak ng kabit, mula ngayon, ikaw at ang pamilya De La Cruz ay wala ng ugnayan.
Manugang, dinala mo ko rito. Para saan? Malalaman mo rin. Mabuhay ka, Lolo, at magpakabuti. Happy birthday! Loningning, Miguel, ang bait niyo talaga. Hindi lang niyo nahanap ang orihinal na gawa ni Maestra Luna. Binigyan niyo pa ako ng birthday party. Siyempre naman. Chipat ang birthday niyo, malas kung sa burol ginanap. Kaya kailangan nating pawiin ang malas. Dahil ikaw ay mabubuhay pa ng 50 taon. Sana nga. Eduardo, hinding-hindi ka nabibigyan ng tsansa. Sa malayo, lumayas ka! Tara-tara! Mahal, kahit sinabi ng mama ko yon, salamat. At pinalampas mo, at pinagaling mo ang binti niya. Pati mga Diyos ay nasasabi ang kung ano-ano. Tayo pa kaya? Miguel, Luningning, kayong dalawa, kailan ba kayo magkakaanak? Oo nga, dapat bilisan ko na ang pagtapos ng tadhana namin ni Miguel. Kailangan ko pang umangat. Lolo, nagsisikap na po kami. Magsisikap na po kami. Mahal, totoo bang? Yan ang ibig mong sabihin. Ano pa ba? Miguel, mahal mo ba talaga ako? Oh, syempre, mahal kita. Mahal kita, Maria Luna. Kung ganun makakaangat na ako, di ba? Mahal, huwag kang umalis. Miguel, paalam. Walang hiya kang langit. Binago ko na ang kapalaran ng mga susunod. At magmamahalan na kami ni Miguel. Walang hiya kang langit. Ngayon, wala ka ng rason para pigilan ako umangat, di ba? Bustad! Magbigay ka ng matinong paliwanag! Luningning, sinabi ko na sa'yo, dapat magmahal kayo ng totoo. Nagpapabaya ka ba sa trabaho? Kami ni Miguel ay nagmamahalan na. Kasal na, natuluyan na. Bakit hindi kami nagmamahalan ng totoo? Hindi talaga. Mahal ka niya. Pero ikaw, Luningning, tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba talaga siya? Luna! Luna, ano yun?
Luningning, tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba talaga siya? Siyempre, mahal ko siya. Kung hindi, matutulog ba ako sa kanya? May tatanong ako sa'yo. Handa ka bang isuko ang pag-angat para sa kanya? Ako... Ay, Luningning, sa totoo lang, ang totoong dahilan ng pagkabigo mo sa pag-angat ay dahil di mo pa nalagpasan ang pagsubok sa pag-ibig. Anong kalokohan yan? 9 na beses ko nang nalagpasan yan. Sabi ng tagapagugnay ng pag-ibig, di ka marunong at di ka nga marunong. Pinabayaan mo lang ang 9 na yon. Pagsubok ba yon? Sinong nagpabaya? Ang unang general ko, gabing kasal, lumaban sa digmaan. Ay bumalik na patay. Ang pangalawang makata, punta sa kwarto, nalunod sa ilog. Ang ikatlong hari, namatay bago pumasok sa palasyo. Paano ang ikapat? Tama na! Malas lang talaga sa asawa. Kasalanan ko ba yun? Yung siyang na yon, sinadya mo talagang hanapin ang mga mamamatay. Kung sineryoso mo lang kahit minsan, magkatrabaho na sana tayo. Ang mga naunang siyam niya ay di niya naging asawa. Kung ganun, ako ang tunay niyang asawa. Ay, nakakainis kayo. Gusto ko lang umangat. Ayoko magmahal. Bawal ba? Luningning, may batas ang langit ng mga Diyos. Dapat malagpasan ang pagsubok sa pag-ibig. Kung hindi, walang silbi. Kahit 10,000 taon kang magsanay. Sabi niyo sa simula, mahina ang swerte ng inapo ko. Kaya di makataangat. Pinabuti ko na ang swerte nila. Tapos pagsubok sa pag-ibig na naman. Niloloko niyo ba ako? Pinagbibintangan mo kami. Tsaka, di mo kadugo ang apo sa tuhod na yon. Inampun mo lang siya sa ikatlong buhay mo. At isinama lang sa pamilya Luna. May utos na sa itaas. Kung ang ika-10 pagsubok sa pag-ibig mo ay di mo pa rin malagpasan, wala ka ng pagkakataong umangat. Ayo, dapat sinabi mo agad. 9 na beses ka nang nabigo. Sino pang magsasabi? Nag-usap kami na magkamali sa inapo para ikaw at ang ika-10 tadana ay magkaroon ng matinding pag-ibig. Para malagpasan ang pagsubo. Tama ng daldal. Sabihin mo na, paano ba talaga aayat sa langit? Ang problema ngayon ay ikaw. Ang 1,000 taong puso mo, dapat kumilos naman. Ibig sabihin, kung magkakagusto ako kay Miguel, makakaakyat na ako sa langit. Baka naman, may maglabas na bagong kondisyon? Kaka, huwag magali. Wala nang iba pa. Luningning, huling pagkakataon mo na to. Dapat magtagumpay ka. Para magmahal, dapat may nararamdaman. Anong pakiramdam yon? Luna, gagawin ko lahat para mahalin mo ko. Para makasampa ka sa langit. May biglang ba? Madali lang yan. Ay, may nandito pa. Dito! Dun! Ha? Tapos na. Ayos lang. Peke lang. Tingnan mo nga. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Tama na. Tama na.
Talo na. Talo na. Boss Miguel, matandang Luna! Masama to! Kinidnap ni Ramon si Linda! Matandang Luna, masama to! Dinukot ni Ramon si Linda! Ililigtas ko siya. Sabay tayo. Miguel, bumalik ka? Ang hayop na si Eduardo! Papatayin ang lolo mo! Maghiwa-hiwalay tayo. Apo sa tuhod. Samahan mo si Miguel, iligtas ang lolo. Huwag mag-alala. Ililigtas ko si Linda. Mahal, mag-ingat ka. Huwag mag-alala. Linda, gising ka na rin? Huwag mag-alala. Di ka namin sasaktan. Anong gusto niyo? Vero, best friend kita. Bakit mo ko ginaganito? Best friend? Tingin ko, nung nakilala mo si Maria Luna, nakalimutan mo na akong kaibigan mo, no? Hindi Kung nakalimutan kita, di sana ako pumunta ngayon. Tama na. Huwag nang magkunwari. Alam na ni Maria Luna na dinukot ka. Tingin mo, ang best friend mo, ililigtas ka ba niya? Senyorita Santos, di mo pa alam, no? Hindi ordinaryong tao si Maria Luna. May nakatayong bitag na rito. Pag pumasok siya, siguradong patay siya. Upo ka lang at manood. Junior Ramo, nakaset up na ang ritual ng paglipat ng kaluluwa. Pag lumapit si Maria Luna kay Rosalinda, mababawi na natin ang kaluluwa niya. Pagpatay siya, wala nang kakampi si Miguel. At sayo na ang De La Cruz Holdings. Araw pa lang. Nananaginip pa kayo? Luna, huwag pumasok! May patibong! Maria Luna! Di nga, susuko ka na agad? Di ba may kapangyarihan ka? Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit mo kami pinaghiwalay ni Miguel. Tama! Kaya pala ang enerhiya mo ay pabalik-balik. Kaya pala, pag wala si Miguel, wala ka ng kapangyarihan. Bakit? Takot ka bang pumasok? Di ba ang yabang mo? Luna, huwag mo kong intindihin! Umalis ka na! Aagawin nila ang kaluluwa mo! Tumahimik ka! Agawin ng kaluluwa? Paano nagkaroon ng ganitong ban na ritual si Mang Erminio? Senyorita Santos, gusto mo talagang magsakripisyo? Sige, pagbibigyan kita. Ramon de la Cruz, walang hiya ka! Di ka palalampasin ng Pamilya Santos! Walang kwentang Pamilya Santos. Isa ka lang basura pinagtaksilan ni Miguel. Ang makasama ako ay isang karangalan. Maria Luna! Sayang, kaibigan ka pa ni Linda. Kaya pala, isa ka lang makasarili at huwag. Pinabayaan mo siyang malapastangan at di mo siya tinulungan. Sige oh! Nakita mo na, mamamatay na si Maria Luna. Kung susunod ka lang sa akin, pagbalik ko sa De La Cruz, gagawin kitang kapit. Sa'yo? Mas gusto ko pang sumama sa aso. Maria Luna, ang katawang to. Mas madaling pag-aralan kaysa sa akin. Pag inangkin ko to, ako na ang aakyat sa langit. Mukhang ang leksyon ko sa'yo noon. Kulang pa pala. Mang Herminio! Ikaw, di ba wala ka ng kapangyarihan? Para sa mga basurang tulad nyo, di kailangan ng kapangyarihan. Eduardo, hayop ka! Eduardo, saktan mo ang tatay mo. Mas masahol ka pa sa hayop! Kumalma ka. Sabihin mo kung anong gusto mo. Pero pag sinaktan mo si Lolo, sisiguraduhin kong habang buhay, magkakasama kayo ni Blanca sa kulungan. Pa, di kita sasaktan. Dito lang si Miguel. Anong ibig sabihin? Miguel, huwag mo kong intindihin. Iligtas mo si Luningning. Lolo, huwag mag-alala. Kahit si Ramon,
Di kayang saktan si Luna. Baka pa na to ni Mang Herminio. Pag sa tronyong metro ang layo ni matandang Luna, mawawala ang kapangyarihan niya. Siguradong pangilin lang to! Ano? Miguel, di mo kailangan dahil sa isang babae. Mag-away kayo ng kapatid mo. Huwag mag-alala. Buhay lang ni Maria Luna ang gusto namin. Di namin gagawa ng masama ang pamilya natin. Pamilya? Mula nang palayasin mo kami ni Mama sa pamilya de la Cruz, hindi na kita pamilya. Hindi ganun. Nung panahong yon, nauto lang ako ni Blanca. Miguel, nakikiusap ako. Nagbayad na ng kanyang kasalanan si Blanca. Patawarin mo na ang kapatid mo. Pwede ba? Basta wag mong saktan si Lolo. Papayag ako na maging maayos kay Ramon. Siga! Sige. Hindi ko naman talaga sasaktan ng ama ko. Mga tauhan, bilis! Mga tauhan! Bilis! Carlos, ikaw na bahala. Eduardo! Maling-mali ako sa'yo! Wala ka lang sa sarili. Puro ka pa yabang! Malapit na. Ikaw! Walang hiya ka! Maria Luna, ang hirap mong paakitin. Buti naglagay ako ng peking ritual para bumaba ang guard mo. Kundi, baka di ka namin nahuli. Maria Luna, di ka na makakatakas ngayon. Bakit? Wala ka namang kakayahang i-activate ang ritual ng paglipat ng kaluluwa? Anong ginagawa mo? Patay ang kontrabida sa daldal. Akala mo, sasabihin ko. Ritual ng paglipat ng kaluluwa. Simulan! Para lang makuha ang enerhiya para sa ritual ng paglipat ng kaluluwa, ginamit mo ang buhay mo bilang handog. Matagal ka na nga palang magsasanay. Ang lawak ng alam mo. Alam mo bang kapag nabigo ka, mawawala ka na lang sa hangin. Mawawala sa hangin. Pag nakuha ko ang katawan, makakaakyat na ako sa langit. Sigurado ka ba? Magtatagumpay ka? Patay ka na! Mag-alala ka sa sarili mo! Luna. Linda. Mabait si Carlos. Mahalan kayo. Oh, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, paano kita maililigtas? Gusto mo pa siyang iligtas? Tingnan mo ang sugat niya. Sinong may gawa? Hindi to totoo. Luna, patawad. Luna, ako ang may kasalanan.
Mukhang ang huli pagsubok sa pag-ibig ay di ko na malalagpasan. Nakakatawa, Maria Luna. Hanggang ngayon, mo lang napagtanto na ayaw mo siyang mawala. Don Ramon, nakakatakot siya! Baka di namin mapigilan! Mga walang silbi! Miguel! Kung ayaw mong mamatay si Maria Luna, ituloy mo lang. Luna! Ramon, anong atraso ko sa'yo? Ako ang harapin mo. Pakawalan mo si Luna. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige, putulin mo ang mga kamay mo at pakakawalan ko siya. Sige, papayag ako. Ginong de la Cruz, wag! Sinira mo na naman ang plano ko. Ginong de la Cruz! Nasa loob si Luna! Kinalkula ko na. Punta ka lang dito. Ang layo nyo ay aabot sa 100 metro. Pinipilit mo pa. Ginong de la Cruz! Ginong de la Cruz! Tagumpay na? Malapit na. Imposible! Bakit ang bilis niya? Bumalik agad ang lakas niya? Hindi ba napigilan ni Ramon si Miguel? Senyorita! Senyorita! Maawa kayo! Senyorita! Senyorita! Nagkamali ako, senyorita! Gusto mong agawin ang katawan ko? Mamatay ka. Ayokong sakta ng mga mortal, pero ikaw, hindi tao. Mahal, nandito na ako. Nandito ka na. Bakit? Bakit ang kapangyarihan ko ay walang epekto sa'yo? Huwag kang umiyak. Matagal ka nang nagsasanay. Kami mo nang pinagdaanan. Huwag ka nang umiyak. Lumaban ka. Ililigtas kita. Takbo! Matandang Luna, huwag mong tungisan ang kamay mo. Parurusahan siya ng batas. Ramon, sa kulungan, magsama kayo ng magulang mo. Ramon, suspek ka sa pagpatay. Ikukulong ka na. Sorry. Nahuli ako. Sa hospital.
Tara! Bakit ka nagpakabaliw? Basta, mabuhay ka. Ayos na. Hindi. Gusto kong mabuhay ka rin. Kung mamatay ka, wawasakin ko ang palasyo ni kamatayan. Ayokong mamatay ka. Gusto kong mabuhay ka. Mahal, sa tingin mo ba kung pagsubok sa pag-ibig mo? Anong sinasabi mo? Ayaw kong may pagsubok sa pag-ibig. At hindi mo ako pagsubok sa pag-ibig. Kaya yung mga pag-aalay at pagpapakita ng kabayanihan, ayoko niyan. Maliwanag ba? Di ba, sinuwerte lang ang pagkamatay ko. Oh, sinuwerte lang talaga. Kaya huwag kang mamatay. Dami ng buhay na kinuha ni kamatayan. Di niya kailangan ng buhay mo. Mahal. Tiyak na magtatagumpay ka sa pag-angat. Miguel de la Cruz, kisingin mo ko. Ayoko na mag-angat. Kising na, please. Miguel de la Cruz. Kidlat, lumabas ka rito. Luningning, anong nangyari? Ayoko nang magangat. Iligtas mo siya. Iligtas mo siya ngayon din. Ayoko nang magangat. Aba, si Miguel de la Cruz to Bakit siya patay? May paraan ka para iligtas siya, di ba? Basta may maisip kang paraan. Kahit anong kapalit, payag ako. Hay, hindi sa ayaw ko siyang iligtas. Pero tayong mga Diyos ay bawal makialam sa kapalaran ng tao. Ang kapangyarihan ko, ang halos 7,000 taong kapangyarihan ko, ipapalit sa buhay niya. Sapat na ba? Nagbibiro ka ba? Luningning, sa mahabang buhay mo, isang hamak na dumaan lang siya. Ang libo-libong taong kapangyarihan mo, ipapalit sa hamak na tao. Sulit ba? Sulit. Dati di ko alam. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kung wala siya, wala nang saysayang buhay ko. Kaysa magpakailanman na mag-isa, mas pipiliin ko ang ilang dekadang ito na tumandang magkasama. Mahawag. Mahal, huwag! May kaluluwa ang isang mortal. Miguel, ikaw ba talaga to? Mahal, patay na ako. Huwag mo na akong iligtas. Pag-angat ito ang pangarap mo sa 1,000 taon. Huwag mong isuko kahit ano pa. Kundi, kahit mabuhay pa ako, di ko kayang harapin ka. Huwag nang magsalita. Dahil buhay ko to, may karapatan akong pumili kung paano ko ito haharapin. Kidlat, simulan mo na. Ibibigay ko ang lahat ng lakas ko para mabuhay siya. Luna, huwag ganyan. Hindi ko kailangan to. Kumakinig ka! Mahal, isipin mo, 1,000 taon na, lahat ng pinagdaanan mo, ang dami mong tiniis, para lang makaangat. Gusto kong makita kang nasa taas, at di para sa akin isusuko ang lahat ng ito. Tama na. Kidlat, bakit di pa nagsisimula? Kidlat. Diyos ka, sigurado may paraan para maging Diyos ako, di ba? Anong gagawin mo? Mahal, di ko kailangan na bumagsak ka sa langit para sa akin. Aakit ako sa langit para sa'yo, kundi sa 1,000, sa 10,000. Huwag ganyan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng 10,000 taon? Alam ko, kung nakayanan mo, kaya ko rin. Handa akong maranasan lahat ng pinagdaanan mo. Sige na, tama na. Nagpadala ng mensahe ang tagapagugnay ng pag-ibig. Ang pagsubok sa pag-ibig mo ay nalapasan mo na. Pag naging Diyos ka na, kung gusto mong kunin ang kaluluwa bilang alalay sa aklat o alalay sa gamot, sabi mo lang, pwede na. Totoo ba yan? Di ako magsisinungaling. Dapat sinabi mo agad. Akyat na ako. Akyat na.
不听噶。Mukhang si Carlos ay maayos na namamahala sa De La Cruz Holdings. Siyempre, tingnan mo nga kung sino ang nagturo sa kanya. Tingin ko, matagal mo nang gusto na magpabaya, no? Mahal, ano ba yan? Pareho na tayo ngayon. Bawal na sa mga mortal. Kaya wala akong magagawa. Mahal. Hey, ayos ah. Lumalaki na ang kalamnan mo. Mukhang pwede nang madalas ang pagsasanay natin. Sa pool pa rin ba tayo ngayon? Siyempre, sabi ng tagapag-ugnay ng pag-ibig, doon tayo unang nagkita. Doon, mas mabilis ang pagsasanay. Mahal! Tingnan mo! Sina Matandang Luna. Baka bumalik na. Dahan-dahan. Huwag natin silang istorbohin. Datang to, sanay laging ligtas at swertehin. Mahal, pang-alawa na ang anak nila. Kailan kaya tayo magkakamunting Diyos? Umangat ka na. Kailangan ko pang magsikap.